Wala kang backup sa loob, Nika. Mag-iingat ka. Iyon ang mga huling salitang narinig ni Nika mula sa kanyang hepe, si Sir Reyes, bago niya pinatay ang tawag. Huminga siya ng malalim. Pinakiramdaman ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay bago niya ito ikinuyom. Sa isang iglap, ang matapang na Detective Nika de Gala ay naglaho. Ang humarap sa malaki at bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Mayano ay si Annie, isang simpleng babae mula sa probinsya, naghahanap ng trabaho at may mga matang nagpapahiwatig ng kaunting takot at pag-asa para kay Cristel Mayano. Inulit niya ang pangalan sa kanyang isipan. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Isang unipormadong gwardiya ang nagbukas ng tarangkahan. Bawat hakbang ni Nika sa malawak na hardin ay tila isang pagpasok sa ibang mundo. Ang mansyon ay malaki, puti, at napapaligiran ng mga mamahaling halaman. Mukha itong paraiso, ngunit sa pakiramdam ni Nika, para itong isang magandang kulungan na walang rehas. Sa loob, sinalubong siya ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, si Ma'am Krisha Mayano. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, perpekto ang pagkakaayos ng buhok, at may mga diamanteng kumikinang sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi ang yaman nito ang napansin ni Nika. Ito ay ang mga mata ni Krisha, malamig, mapanuri, at parang kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. "Ikaw si Annie?" tanong ni Krisha. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, at pakiramdam ni Nika ay hinuhuhubaran siya ng tingin. "Opo, ma'am," sagot ni Nika. Bahagyang nakayuko, ginagampanan ng kanyang papel. "Maraming bawal sa pamamahay na ito," sabi ni Krisha habang naglalakad, at sumunod naman si Nika. Bawal ang tamad, bawal ang sinungaling, at higit sa lahat, bawal ang pakialamera. Gawin mo lang ang trabaho mo at magkakasundo tayo. Tumangulang si Nika. "Siniset ang magsasabi sa iyo ng mga gagawin mo," dagdag ni Krisha, bago tumalikod at umakyat sa engrandeng hagdanan na para bang si Nika ay isang langaw na hindi na kailangang pag-aksayahan ng panahon. Lumapit sa kanya ang isang babaeng payat at mukhang mas matanda sa kanyang edad. Ito si Niset, ang headmaid. Laging nakayuko ang ulo nito at nanginginig ang mga kamay. "Halika, Annie. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo," bulong ni Niset. Ang boses ay halos hindi marinig. Habang iginagala siya ni Niset sa mansyon, napansin ni Nika ang sobrang katahimikan ng lugar. Malinis ang bawat sulok, makintab ang sahig, ngunit ang hangin ay mabigat at malamig. Walang tawanan, walang masayang usapan. Tanging ang mahinang tunog ng kanilang mga yapak ang maririnig. Nang hapon ding iyon, nasaksihan ni Nika kung gaano kalupit ang impyernong kanyang pinasok. Nagtitimpla ng tsaa si Niset para kay Krisha. Dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, natabig niya ang tasa at natapon ang mainit na likido sa mamahaling carpet. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Niset. "Walang silbi!" sigaw ni Krisha. Ang boses ay parang kidlat na dumagundong sa buong kabahayan. "Pati pagtimpla ng tsaa hindi mo magawa ng tama. Tanga!" Napayuko si Niset, hawak ang namumulang pisngi habang sunod-sunod na butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Walang sino man ang gumalaw. Ang ibang kasambahay ay nakatayo lang sa gilid, takot na takot. Nag-init ang kamao ni Nika. Nais niyang sugurin si Krisha, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang magtiis. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Nika sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto, isang pinto ang bumukas. Isang lalaki ang lumabas mula rito. Matangkad ito, maputi at gwapo, ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Malungkot. Para itong isang multo na naglalakad sa sarili nitong bahay. Nagkatinginan sila. Isang segundo lang yon, ngunit para kay Nika, sapat na yon para makita ang bigat na dinadala ng lalaki.
Ito si Noah Mayano, ang nag-iisang anak ni Krisha. Hindi ito nagsalita. Nagpatuloy lang ito sa paglakad. Balikat ay bahagyang nakakuba, na parang pinapasan ang buong mundo. Pagpasok ni Nika sa kanyang maliit na kwarto, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Kung nasa labas lang siya, kung hindi lang niya suot ang uniformeng ito, matagal na niyang pinusasan si Krisha. Ngunit hindi pwede. May mas malaki siyang misyon. Si Cristel at si Noah. Ano ang papel niya sa lahat ng ito? Bakit ganoon na lamang ang lungkot sa kanyang mga mata? Biktima rin ba siya o isa sa mga kontrabida sa kwentong ito? Pinatay niya ang ilaw at humiga sa kama. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makatulog. Ang imahe ng umiiyak na si Nisette at ang malalamig na mata ni Krisha ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Maya-maya, may narinig siyang mahinang boses mula sa kabilang dingding. Ang kwarto siguro ni Nisette at Jojit. Idinikit ni Nika ang kanyang tainga sa malamig na pader. Pinipilit na aninagin ang bawat salita. Hindi ko na kaya, Jojit. Narinig niyang sabi ni Nisette, garalgal ang boses dahil sa pag-iyak. Araw-araw, parang dinudurog ang puso ko. Naaawa ako kay kawawang Cristel. Napatigil sa paghinga si Nika. Isang mahabang katahimikan. Shh! Hinaan mo ang boses mo, Nisette. Baka may makarinig sa atin. Sagot ng isa pang boses, marahil ay si Jojit. Wala tayong magagawa. Alam mo ang patakaran. Alam mong bawal na bawal tayong pumunta. O kahit pag-usapan man lang, ang silid na bawal pasukin. Narinig ni Nika ang isa pang hikbi mula kay Nisette. Pero hanggang kailan? Tanong nito. Hanggang kailan natin siya hahayaan doon? Ang silid na bawal pasukin. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Nika. Mas malakas pa sa sigaw ni Krisha, mas malinaw pa sa lahat ng kanyang nakita sa buong araw. Sa gitna ng dilim ng kanyang kwarto, alam na ni Nika kung saan siya magsisimula. Kinabukasan, sinimula ni Nika ang kanyang mga gawain ng may bagong antas ng pag-iingat. Ang mga salitang narinig niya kagabi, ang silid na bawal pasukin, ay umuukit sa kanyang isipan. Iyon ang kanyang target. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang maging si Annie, ang masipag at tahimik na katulong. Habang naglilinis siya ng malawak na sala, naramdaman ni Nika ang mga matang nakamasid sa kanya. Hindi ito guni-guni. Sa bawat sulok ng kisame, may maliliit na CCTV camera. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo talaga hahanapin. Tiyak na may isang monitor room sa isang lugar sa mansyon na ito. At tiyak na si Krisha ang nakaupo roon. Pinapanood ang bawat galaw nila na parang mga daga sa isang hawla. Pinagpatuloy niya ang paglilinis, tinitiyak na ang bawat kilos niya ay natural at walang bahid ng anumang hinala. Ang kanyang misyon ngayon ay hindi lang maghanap ng ebidensya, kundi pag-aralan din ang kanyang kalaban. Mamaya-maya, nakita niya si Noah na nakaupo mag-isa sa hardin, nakatingin sa malayo. Ito na ang pagkakataon niya. Dala-dala ang isang pandilig, dahan-dahan siyang lumapit. Sir Noah, bati niya sa mahinang boses. Nagulat si Noah at napalingon sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Nika ang takot sa mga mata nito bago ito napalitan ng pamilyar na kalungkutan. Aani, sabi nito, ang boses ay paos. Ang gaganda po pala ng mga halaman ninyo dito, sabi ni Nika. Isang simpleng papuri para masimulan ang usapan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Noah. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mahilig si Cristel sa mga rosas. Cristel. Binanggit niya ang pangalan. Isang magandang senyales. Nasaan po ba si... Hindi na natapos ni Nika ang kanyang sasabihin. Isang anino ang dumaan sa bintana sa likuran nila. Sa isang iglap, nagbago ang itsura ni Noah.
Ang kaunting pagiging kalmado niya ay biglang nawala, napalitan ng matinding kaba. Kailangan ko nang pumasok, sabi niya. Biglang tumayo at halos tumakbo pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan si Nika na nakatayong mag-isa. Hindi man niya nakita si Krisya, naramdaman ni Nika ang presensya nito. Ganoon kalakas ang kapangyarihan at takot na ipinaparamdam ng babae sa sarili nitong anak. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, ipinatawag siya ni Krisya. "Annie," sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya habang pinupunasan ang kanyang mga kuko. "Napakadumi ng lumang bodega sa likod. Gusto kong linisin mo yon. Ngayon din." Tumingin si Nika sa labas. Madilim na at ang bodega ay malayo sa mansyon. Ito ay isang pagsubok, isang parusa. "Opo, ma'am," sagot ni Nika. Walang emosyon. Ang bodega ay luma, maalikabok, at puno ng mga sapot ng gagamba. Amoy luma at nabubulok na kahoy ang hangin sa loob. Isang maliit na bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. Habang nag-aayos siya ng mga lumang kahon, pinakikiramdaman niya ang paligid. Ito ang perpektong lugar para itago ang isang tao o isang bangkay. Inisa-isa niya ang mga gamit. Mga lumang muebles, mga sirang laruan, mga damit na kinain na ng panahon. Walang kahit anong bakas ni Cristel. Nang malapit na siyang matapos, may napansin siyang isang maliit na alpombra sa sahig. Kakaiba ang posisyon nito. Dahan-dahan niya itong itinaas. Sa ilalim nito, sa gitna ng dumi at alikabok, may isang bagay na kumislap. Isang maliit na hair clip na may disenyong paru-paro. Halatang hindi ito nababagay sa lugar na yon. Kinuha ito ni Nika at pinagmasdan. Isang mamahaling gamit. Isang bagay na posibleng pagmamay-ari ng isang dalaga. Isang piraso ng ebidensya. Hawak-hawak niya ang clip. Ang isip niya ay lumilipad. Paano ito napunta rito? Nahulog ba ito habang kinakaladkad si Cristel papasok? O itinago niya ito bilang isang senyales? Masyado siyang abala sa kanyang pag-iisip, kaya hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng bodega sa kanyang likuran. Hindi niya narinig ang mga yapak na papalapit. "Ano ang hawak mo, Annie?" Isang boses na malamig pa sa yelo ang bumasag sa katahimikan. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Nika. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakatayo sa may pintuan na may ngiting demonyo sa kanyang mga labi ay si Krisya Mayano. Ang gabi para kay Noah ay palaging isang kalbaryo. Nagsimula na naman ang panaginip. Ang malakas na ulan na humahampas sa salamin ng kotse. Ang nakakasilaw na ilaw mula sa kasalubong. Ang biglaang pag-ikot ng manibela. At ang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot. Pagkatapos ay ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping metal at katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na mas masahol pa sa anumang ingay. Nagising si Noah na humihingal. Ang dibdib ay masikip at ang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. Napaupo siya sa kama, ipinikit ang mga mata, pilit na iwinawaksi ang mga imahe. Ngunit tulad ng isang multo, palagi itong bumabalik. Ang kasalanan niya, ang lihim na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Nang umagang yun, nakita niya si Annie na nagwawalis sa pasilyo. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata nito. Naalala niya ang nangyari kagabi. Narinig niya ang galit na boses ng kanyang ina mula sa labas. Nang silipin niya, nakita niyang papalabas si Annie mula sa lumang bodega habang ang kanyang ina ay nakatayo roon na parang isang reyna na kalalabas lang ng isang matagumpay na laban. Isang pamilyar na kirot ang tumusok sa puso ni Noah. Ilang beses na ba niyang nakita ang ganitong eksena? Ang kanyang ina, nagpapakawala ng galit sa mga taong hindi makalaban. At siya, laging nasa isang tabi, isang duwag na manunood. May kung anong iba kay Annie. Hindi ito tulad ng ibang mga katulong na yumuyuko sa takot. Si Annie, kahit tahimik, ay may tindig.
May tapang sa kanyang mga mata at iyon ang nakakabagabag kay Noah. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya ito magawang iwasan. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Nasa hardin sila noon ni Cristel, ilang taon na ang nakalipas. Nagtatago sila mula sa kanilang ina. Sabay silang tumatawa habang kumakain ng manggang pinitas mula sa puno. "Kuya," bulong ni Cristel, ang mga mata nito ay kumikinang sa saya. "Huwag mong sasabihin kay Mommy ha, secret lang natin to." "Promise," sagot ni Noah, ginugulo ang buhok ng nakababatang kapatid. Sa mga sandaling iyon, ang mansyon ay hindi isang kulungan. Ito ay isang tahanan. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Noah nang makita niyang lumabas si Annie mula sa kusina. Dala-dala ang isang basket ng mga labahin. Nagpunta ito sa likod bahay. Saglit na nawala ito sa kanyang paningin. Ito na ang pagkakataon niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may naguudyok sa kanyang alamin ang tungkol sa babaeng ito. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay, naglakad si Noah patungo sa servants' quarters. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Annie. Maliit lang ito at simple, malinis at maayos. Sinimulan niyang tingnan ang mga gamit nito. Walang personal na litrato. Walang kahit anong magsasabi kung saan ito galing. Ngunit nang buksan niya ang maliit na drawer sa tabi ng kama, nakita niya ito. Ang paru-parong hair clip. Nanlamig ang buong katawan ni Noah. Hinawakan niya ito. Naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang palad. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ang paru-parong yon. Kay Cristel yon. Ito ang regalo niya rito noong kaarawan nito. Paanong napunta ito kay Annie? Nakatitig siya sa clip. Ang isip niya ay blanko. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Isang mahinang tunog ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang mahinang tunog ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang pinto. Dahan-dahan itong bumubukas. Napatayo ng tuwid si Noah. Ang hair clip ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang mukha ni Annie ay lumitaw sa siwang ng pinto at ang mga mata nito ay nanlaki nang makita siya sa loob. Ang oras ay tila huminto. Nakatayo si Annie sa may pintuan. Ang pagtataka at hinala ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Si Noah naman ay nakatayo sa gitna ng kwarto, parang isang batang nahuli sa akto ng paggawa ng kasalanan. Ang tanging nag-uugnay sa kanila sa sandaling iyon ay ang maliit na paru-parong kumikinang sa palad ni Noah. Walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa mga pader ng mansyon. Alam ni Noah na dapat siyang magpaliwanag, dapat siyang magalit, dapat niyang itanong kung bakit nasa babaeng ito ang gamit ng kanyang kapatid. Ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tila ninakaw ng mga mata ni Annie ang kanyang boses. Ang mga mata nito. Ngayon niya lang napansin. Hindi ito mga mata ng isang ordinaryong katulong na puno ng takot. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri, at puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Sa isang iglap, lahat ng takot at pagdududa na pilit niyang itinatago ay bumalik. Sino ka talaga, Annie? Ang mga segundo ay lumipas na parang oras. Hawak ni Noah ang nakaraan ni Cristel sa kanyang palad, habang si Nika naman ay nakatayo roon. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aabang. Isang maling galaw mula kay Noah at masisira ang lahat. Ngunit hindi sumigaw si Noah. Hindi ito nagtanong. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin mula sa hair clip patungo sa mga mata ni Nika. Mayroong isang digmaan na nagaganap sa loob niya. Isang labanan sa pagitan ng takot at ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Nika. Dahan-dahan, isinara ni Noah ang kanyang palad. Ikinukubli ang paru-paro. Pagkatapos ay lumakad siya palapit kay Nika. Hindi tumitingin sa kanya. Iniabot niya ang kamay at nang buksan niya ito,
Inilagay niya ang hair clip sa palad ni Nika. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay mabilis, ngunit nag-iwan ito ng kuryente sa hangin. Walang salitang binitawan, nilampasan siya ni Noah at naglakad paalis. Iniwan si Nika na nakatulala. Ang puso ay naguguluhan. Bakit? Bakit niya isinauli ito? Bakit hindi niya siya isinumbong? Kinabukasan, nakuha ni Nika ang sagot. Habang nagpupunas siya ng mga muebles sa sala, bumaba si Krisha mula sa kanyang kwarto. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa karaniwan. Noah! Tawag nito. Ang boses ay matigas. Lumabas si Noah mula sa library. Yes, Mommy. Anong ginagawa mo sa kwarto ng mga katulong kahapon? Diretsong tanong ni Krisha. Ang mga mata nito ay parang sa isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Napatingin si Noah kay Nika, isang mabilis na sulyap lang. Nakita ni Nika ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Mami, may nahulog po kasi akong butones ng polo ko. Akala ko gumulong papunta doon. Sagot ni Noah. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Hinanap ko lang po. Tinitigan siya ni Christian ng matagal na para bang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Tumingin ito kay Nika, isang tingin na nagparamdam sa kanya na para siyang isang insekto. Sa huli, bumuntong hininga si Krisha. Sa susunod, utusan mo ang isa sa kanila. Huwag mong dinudumihan ang sarili mo sa lugar ng mga iyan, sabi nito, bago tumalikod. Nakahinga ng maluwag si Nika, pinrotektahan siya ni Noah. Ngayon, sigurado na siya. May isang bahagi kay Noah na gustong kumawala. Sa paglipas ng araw, sinubukan ni Nika na kausapin si Seth tungkol sa garahe. Manang ni Seth, sabi niya habang naglalaba sila. Pinapalinis din po ba sa atin ang garahe? Lalo na po yung may saradong pinto sa dulo. Biglang nabitawan ni Seth ang hawak niyang damit. Isang plato ng sabon ang nahulog at gumawa ng ingay. Namutla ang mukha nito at umiling-iling. Huwag kang magtatanong tungkol doon, Annie. Pabulong nitong sabi. Ang mga mata ay puno ng takot. Bawal na bawal. Makakarating kay Ma'am. Papatayin niya tayo. Pagkatapos noon, iniwasan na siya ni Seth. Isang gabi, hindi makatulog si Nika. Ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon ay parang unti-unting sumasakal sa kanya. Lumabas siya sa hardin para magpahangin. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Isang magandang tanawin na kabaliktaran ng mga nangyayari sa ilalim nito. Nakita niya si Noah doon, nakaupo sa isang bench, mag-isa sa dilim. Nag-aalangan man, lumapit si Nika. Sir Noah, okay lang po kayo? Napatingin ito sa kanya, hindi nagulat, na para bang inaasahan na niya ang pagdating nito. Umusog ito ng kaunti, nagbibigay ng puwang sa bench. Umupo si Nika, menjaga jarak. Salamat, bulong ni Nika. Alam ni Noah kung para saan yon. Tumangulang ito. Minsan gusto ko na lang tumakbo palayo dito. Biglang sabi ni Noah, ang boses ay puno ng pait. Pero hindi ko magawa. Nakatali ako. Lahat naman po tayo ay may pinipiling tali. Sagot ni Nika. Ang boses ay malumanay. Pero paano kung hindi mo pinili ang sayo? Tanong ni Noah. Ang tingin ay nasa mga bituin. Paano kung ipinulupot ito sa leeg mo nung bata ka pa? At habang lumalaki ka, lalo lang itong humihigpit. Isang malalim na lungkot ang bumalot sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Nika hindi ang isang sospek, kundi isang lalaking bilanggurin. Naramdaman niya ang isang emosyon na hindi dapat maramdaman ng isang investigador. Awa. Ang bigat pala, dagdag ni Noah, kapag nag-iisa ka sa isang napakalaking bahay. Sa ilalim ng mga bituin, sa katahimikan ng gabi, isang koneksyon ang nabuo. Isang marupok na sinulid ng pag-intindi. Noah! Isang matigas na boses ang pumunit sa kanilang sandali. Si Krisha, nakatayo ito sa may pinto ng hardin. Ang mukha ay hindi maipinta. Anong ginagawa mo dito sa labas kasama?
Niyan? Tanong nito. Ang bawat salita ay may diin, puno ng pag-insulto. Biglang naging isang takot na bata ulit si Noah. Mami, nagpapahangin lang po. Pumasok ka na. Ngayon din. Utos ni Krisha. Tumayo si Noah na parang isang tuta at sumunod. Bago tuluyang pumasok, lumingon ito kay Nika. Ang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin. Naiwan si Nika kasama si Krisha. Dahan-dahang lumapit ang matandang babae. Ang mga takong ng sapatos nito ay tumutunog sa batong daanan. Isang tunog na nagbabadya ng panganib. Huminto ito sa harap mismo ni Nika. Huwag mong kalimutan kung saan ka lulugar, utusan. Bulong ni Krisha, ang boses ay malamig at puno ng lason. Isa pang pagkakamali, hindi ka nasisikatan ng araw. Ang mga salita ni Krisha ay parang lason na nanatili sa isipan ni Nika. Hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi yun isang simpleng pananakot. Iyon ay isang pangako. Alam ni Nika na nauubos na ang kanyang oras. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Dumating ang perpektong pagkakataon, makalipas ang 2 araw. May isang malaking charity ball na dadaluhan ang mag-inang Mayano. Pinanood ni Nika si Krisha habang nag-aayos ito, nakasuot ng isang kumikinang na gown. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng kabutihan at karangyaan. Si Noah naman ay nasa likod nito, suot ang kanyang taksido, ngunit ang itsura ay parang isang bilanggo na ihahatid sa kanyang bitayan. Kami na ang bahala sa lahat, ma'am, sabi ni Nisette, nakayuko. Siguraduhin niyo lang, sagot ni Krisha bago sila tuluyang umalis sakay ng kanilang mamahaling kotse. Nang mawala na ang sasakyan sa paningin, nagsimula ng kumilos si Nika. Ang target, ang susi ng garahe. Alam niyang si Jojit, ang driver at houseboy, ang may hawak ng mga duplicate keys. Nakasabit ang mga ito sa isang maliit na cabinet sa pantry. Kailangan niya ng diversion. Dala ang isang timba ng tubig na may sabon. Sinadya niyang dumaan sa harap ng pantry kung saan nagpupunas si Jojit. Bigla, nadulas si Nika. Ang buong timba ng tubig ay tumapon sa sahig. Lumikha ng isang malaking baha ng bula. Naku po, pasensya na Kuya Jojit, sigaw ni Nika, puno ng pagkataranta. Gaya ng inaasahan, nataranta rin si Jojit. Diyos ko, ang sahig! Magagalit si ma'am. Dali-dali itong kumuha ng mop at basahan, ganap na nalimutan ang nakabukas na kabinet ng mga susi sa kanyang likuran. Sa loob lamang ng 3 segundo, habang nakatalikod si Jojit, nagawa ni Nika ang kailangan niyang gawin. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng sabon mula sa kanyang bulsa. Mabilis na idiniin dito ang susi ng garahe para makagawa ng molde at ibinalik ang susi sa sabitan. Isang lumang-lumang trick pero epektibo. Ilang minuto pagkatapos, nagdahilan siyang masama ang pakiramdam at nagkulong sa kanyang kwarto. Gamit ang isang maliit na file na palihim niyang ipinasok sa mansyon, sinimulan niyang gayahin ang susi. Pagdating ng hating gabi, nang ang buong bahay ay tahimik na, dahan-dahan siyang lumabas. Ang tanging dala niya ay ang ginawang susi at ang kanyang cellphone. Ang garahe ay madilim at malamig. Ang hangin ay mabigat. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa kandado ng pinto sa dulo. Isang pag-ikot, 2. Isang mahinang click ang tunog na pinakamatamis na narinig niya sa buong gabi. Itinulak niya ang pinto. Isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng disinfectant at gamot, pilit na tinatakpan ng amoy ng kalumaan at sakit. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Ang ilaw nito ay gumuhit sa kadiliman. Ipinapakita ang isang maliit na kwartong walang bintana. May isang lumang kama sa isang sulok na may maruming kumot, isang maliit na mesa, at sa pader, ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo, mga kalmot. Mahahaba at desperadong mga kalmot na para bang sinubukan ng kung sino man na hukayin ang daan palabas. Walang kristel. Pero narito siya,
Naramdaman ni Nika ang kanyang presensya, ang kanyang paghihirap. Sinimulan niyang suriin ang bawat sulok. Sa ilalim ng kama, sa likod ng mesa, wala. Ngunit nang tapikin niya ang sahig na gawa sa kahoy, may isang parte na iba ang tunog. Lumuhod siya at sinubukang iangat ang isang tabla. Maluwag ito. Sa ilalim may isang manipis na notebook, isang diary. Nanginginig ang mga kamay na binuklat ito ni Nika. Mga sulat kamay ni Cristel. Karamihan ay tungkol sa mga pangarap niya, sa eskwela, sa mga kaibigan. Ngunit ang mga huling pahina, iba na. Ang sulat ay nanginginig at puno ng takot. October 12, ikinulong ako ni Mami dito. Sabi niya, isa daw akong kahihiyan sa pamilya. Hindi ko maintindihan. Anong ginawa ko? October 18, nanghihina na ako. Minsan lang niya ako dinadalhan ng pagkain. Ang sabi niya, ito ang parusa sa kasalanan ng tunay kong ina. At sa kasalanan ni Kuya Noah, ang aksidente. Palagi niyang ipinapaalala sa akin ang tungkol sa aksidente. October 25, gusto ko nang makalabas. Kuya, tulungan mo ako. Ang aksidente. Ang mga salitang iyon ay tumalon mula sa pahina at sumampal kay Nika. Ito ang tali na gumagapos kay Noah. Ito ang susi sa lahat. Nanginginig pa rin. Inilagay ni Nika ang diary sa loob ng kanyang damit. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Kailangan na niyang makaalis. Kailangan na niyang itawag ito. Ngunit habang dahan-dahan siyang tumatayo, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng makina ng isang sasakyan. Papalapit. Mabilis. Masyadong mabilis. Hindi pa dapat sila uuwi. Sumilip si Nika sa maliit na siwang ng pinto ng garahe. Ang liwanag mula sa headlight ng kotse ni Krisha ay tumatagos sa dilim. Bumalik sila. Bumalik sila nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Nataranta si Nika. Ang tanging daan palabas ay ang pinto kung saan siya pumasok. Kung lalabas siya ngayon, tiyak na makikita siya. Wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng lihim na silid. Umaasang hindi ito gagawa ng ingay. Nagtago siya sa pinakamadilim na sulok ng kwarto. Sa likod ng kama, pinatay ang ilaw ng kanyang cellphone at pinigil ang kanyang paghinga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng garahe. Ang mga yapak ni Krisha. Papalapit. Papalapit sa pinto ng silid kung nasaan siya. Napatigil ang mga yapak sa tapat mismo ng pinto. Isang nakakabinging katahimikan. Narinig ni Nika ang pagkalansing ng mga susi. At pagkatapos, ang tunog ng isang susi na ipinapasok sa kandado. Click. Ikinandado ni Krisha ang pinto mula sa labas. Naiwan si Nika sa ganap na kadiliman, nakakulong sa loob ng mismong silid na pinagkulungan ni Cristel. Hawak ang diary na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Nabitag siya. May kung anong mali. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isipan ni Noah habang pauwi sila mula sa party. Hindi nagsasalita ang kanyang ina sa tabi niya, ngunit ang katahimikan nito ay mas maingay pa sa anumang sigaw. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata ay matalim na nakatuon sa daan. Bakit po tayo umuwi agad, Mami? Lakas loob na tanong ni Noah. Masama ang pakiramdam ko. Maikling sagot ni Krisha. Isang kasinungalingan. Kilala ni Noah ang kanyang ina. Hindi ito umuuwi dahil lang sa masamang pakiramdam. Umuuwi ito kapag may problema, kapag may kailangan itong ayusin. Nang pumasok ang sasakyan sa kanilang tarangkahan, isang kuryente ng kaba ang gumapang sa batok ni Noah. Nakita niya ang garahe, madilim at tahimik. Ngunit may kung anong nag-iiba. Pagbaba nila ng kotse, hindi pumasok sa mansyon si Krisha gaya ng dati. Naglakad ito ng diretso patungo sa garahe. Sinundan siya ni Noah ng tingin. Ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Nakita niya ang paghinto ng kanyang ina sa tapat ng pinto sa dulo.
ang pinto na bawal buksan, ang pinto na madalas niyang makita sa kanyang mga bangungot. Nakita niya itong may kinuhang susi sa kanyang purse at ikinandado ang pinto. Isang click. Isang simpleng tunog. Ngunit para kay Noah, ito ay isang putok ng baril. Si Annie, kanina, habang nasa party, napansin niyang wala sa mood ang ina. May tinawagan ito sa telepono at pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Tiyak na may iniutos ito sa isa sa mga security. Tiyak na may nalaman ito. At si Annie, ang babaeng may mga matang matapang, ang babaeng nagbalik sa kanya ng alaala ni Cristel. Nasa loob siya ng silid na yon. Pumasok sa mansyon ng kanyang ina na parang walang nangyari. Kalmado itong naglakad patungo sa kanyang opisina marahil para panoorin sa CCTV ang kanyang maliit na daga na nahuli na sa bitag. Nanginginig na napasandal si Noah sa pader ng pasilyo. Duwag. Iyon siya. Isang duwag. Buong buhay niya, iyon siya. Hinayaan niyang mabulok si Cristel sa isang lugar sa mansyon na ito. At ngayon, hahayaan na lang ba niyang danasin ni Annie ang parehong kapalaran? Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kaunting kabaitan? Ang babaeng nagtangkang alamin ang katotohanan? Hindi. Ngayong gabi, may nag-iba. Ang takot ay nariyan pa rin, malamig at pamilyar. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsisimulang umusbong. Galit. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang diversion. Isang bagay na kukuha ng buong atensyon ng kanyang ina. Isang bagay na mahalaga dito. Alam na niya kung ano. Pumasok si Noah sa dining room at kinuha ang isang bote ng pinakamahal na red wine. Naglakad siya patungo sa hagdanan, sa direksyon kung saan tiyak na maririnig siya mula sa opisina. Huminga siya ng malalim. Crash! Sinadya niyang bitawan ng bote. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, kasunod ng pagkalat ng pulang likido sa puting-puting alpombra na parang dugo. Ano yon? Isang sigaw mula sa opisina. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Krisha. Ang mukha ay puno ng pagkainis. Ngunit nang makita niya ang mantsa sa kanyang mamahaling alpombra, ang pagkainis ay naging purong galit. Noah, anong ginawa mo? Sorry, Mami. Nadulas po ako, sabi ni Noah. Pilit na ginagawang nanginginig ang kanyang boses. Walang kwenta, sigaw ni Krisha. Dali-daling bumaba. Alam mo ba kung magkano yan? Tanga. Habang abala si Krisha sa pag-inspeksyon ng pinsala, ito na ang pagkakataon ni Noah. Habang nakayuko ang ina, dahan-dahan siyang naglakad paatras. Kinuha niya ang susi mula sa maliit na lalagyan sa tabi ng pinto kung saan iniiwan ng ina ang kanyang purse. Pagkatapos ay tumakbo siya. Walang ingay, pero mabilis. Pagdating sa garahe, nanginginig niyang ipinasok ang susi. Click! Annie! Bulong niya sa kadiliman. Annie, lumabas ka na! Bilis! Lumabas si Nika mula sa dilim. Ang mukha ay gulat, ngunit alerto. Paano? Wala nang oras magpaliwanag, sabi ni Noah. Hinila ang kamay nito. Isinara niya muli ang pinto, ikinandado, at ibinalik ang susi sa purse ng ina bago pa man nito mapansin. Dinala niya si Nika sa pinakaligtas na lugar na alam niya, ang hardin. Doon, sa ilalim ng mga bituin, sa lilim ng mga puno, bumagsak ang lahat ng lakas ni Noah. Napaupo siya sa bench. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad. Sir Noah, anong nangyayari? Tanong ni Nika. Ang boses ay mahinahon. Umiling-iling si Noah. Nagsimula siyang umiyak. Isang tahimik na pag-iyak na puno ng sakit at pagsisisi. Kasalanan ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Kasalanan ko ang lahat. Ang nangyari kay Cristel, ang pagiging halimaw ni Mommy,
Nagsimula ang lahat sa akin. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Noah ang kanyang mukha. Basang-basa ng luha. Tumingin siya kay Nika. Ang mga mata ay puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. Ang aksidente, bulong niya. Maraming taon na ang nakalipas. Gabi, umuulan. Nagmamaneho ako. May tumawid. Hindi ko nakita. May nabangga ako. At tumakas kami. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong isinasaksak niya sa sarili. Ako ang dahilan kung bakit naging ganito si Mommy. Ginamit niya ang kasalanan kong yon para kontrolin ako, para kontrolin ang lahat. Ako ang gumawa ng halimaw. Habang nagsasalita si Noah, si Nika ay hindi lang nakikinig. Ang kanyang isip na sinanay sa investigasyon ay nag-uugnay ng mga piraso. Ang diary ni Cristel, ang sinabi ni Noah, at ang lumang police report ng hit and run na nabasa niya bago pa man siya pumasok sa mansyon. Ang biktima ay tinamaan sa kanang bahagi. Ang driver's seat ay nagtamo ng matinding pinsala. Ang driver ay menor de edad noon, may student permit lang. Ayon sa batas, hindi pwedeng magmaneho ang may student permit nang walang kasamang lisensyadong driver. At ang kasama niya noon ay si Krisha. Kung si Noah ang nagmamaneho, dapat ay nasa passenger seat si Krisha. Ngunit ang pinsala sa sasakyan at ang anggulo ng pagkakabangga, lahat ay tumuturo sa driver's side. Sa isang iglap, isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Nika, mas malamig pa sa hangin ng gabi. Tumingin siya kay Noah, na ngayon ay isang basag na lalaki, umiiyak dahil sa isang kasalanan na buong buhay niyang inakalang sa kanya. At sa sandaling iyon, nakita ni Nika ang buong larawan. Hindi ikaw ang nagmamaneho, naisip ni Nika. Ang pangingilabot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Siya ang totoong halimaw. Ang kaalaman ay isang mabigat na pasanin. Mula nang matuklasan ni Nika ang katotohanan, nagbago ang lahat. Ang bawat tingin niya kay Noah ay hindi na tingin ng isang investigador sa isang suspek. Ito ay tingin na puno ng awa para sa isang biktima na hindi man lang alam na siya ay biktima. Ang bawat tingin niya kay Krisha ay hindi na lang pag-iingat. Ito ay puno ng galit na halos hindi niya kayang itago. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Noah. Nakita niya itong nag-iisa sa library, nagbabasa ng libro, ngunit alam niyang blanko lang ang isip nito. Sir Noah, dahan-dahan niyang sabi, napapitlag ito. Annie, ginulat mo ako. Gusto ko lang po sanang itanong, tungkol sa aksidente. Sabi ni Nika, pinapanatili ang kanyang boses na malumanay. Sigurado po ba kayo sa lahat ng naaalala ninyo? Napakunot ang noo ni Noah. Oo naman, bakit mo na itanong? Ang trauma po kasi, minsan nililin lang ang isip, paliwanag ni Nika. Minsan ang paulit-ulit na sinasabi sa atin ng iba, iyon ang nagiging alaala natin, kahit hindi iyon ang totoong nangyari. Isang anino ng takot ang dumaan sa mga mata ni Noah. Isang takot na mas malalim pa sa pagsisisi. Ang takot sa katotohanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabilis niyang sagot. Isinara ang libro. Huwag na nating pag-usapan yan. Delikado. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng library. Iniwan si Nika. Sinubukan niyang magtanim ng duda, ngunit ang mga pader na itinayo ni Krisha sa isipan ng anak nito ay masyadong mataas at matibay. Ngunit ang maikling pag-uusap na yon ay hindi pala lihim. Mula sa kanyang opisina, sa pamamagitan ng isang maliit na mikroponong nakatago sa isang florera, narinig ni Krisha ang lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katulong na ito, masyado nang marami ang nalalaman, masyado na itong lumalapit sa kanyang anak. Oras na para tapusin ang laro. Nang hapong yon, habang naglilinis si Nika sa sala, bumaba si Krisha. Umupo ito sa sofa at habang nagbabasa ng isang magazine, aksidente nitong hinubad ang kanyang kumikinang na diamond necklace
at ipinatong sa mesang katabi nito. Nakita ito ni Nika. Nakita niya ang sadya sa kilos ni Krisha. Isang bitag. Isang pain. Nagpatuloy lang si Nika sa paglilinis. Hindi pinapansin ang kwintas. Ngunit alam niya, nararamdaman niya ang mga mata ni Krisha na nakabantay sa bawat galaw niya. Makalipas ang isang oras, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang kwintas ko! Nasaan ang kwintas ko? Mabilis na tinipon ni Krisha ang lahat ng mga katulong sa sala. May nawawala. Sigaw niya. Ang muka ay isang perpektong maskara ng galit at pag-aalala. Ang diamond necklace ko. May kumuha. Sino sa inyo ang magnanakaw? Lahat ay natakot. Si Seth at Jojit ay namutla. Halughugin ang mga kwarto nila. Ngayon din. Utos ni Krisha sa 2 security guard na bigla na lang pumasok. Sinimulan ng mga gwardya ang paghahalughog. Si Noah ay bumaba mula sa kanyang kwarto, naguguluhan sa nangyayari. Mami, anong gulo ito? Ninakawan ako, Noah, ng isa sa mga taong ito. Ang mga gwardya ay lumabas mula sa kwarto ni Seth at Jojit. Wala po, ma'am. Tingnan niyo ang kwarto ng bago, sabi ni Krisha. Ang tingin ay diretso kay Nika. Pumasok ang mga gwardiya sa kwarto ni Nika. Ilang sandali lang, lumabas ang isa sa kanila. Sa kamay nito, nakasabit at kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier ang diamond necklace. Nakita po namin sa ilalim ng unan niya, ma'am. Lahat ng mata ay napunta kay Nika. Ang pagkagulat, ang paghusga. Tumingin si Nika kay No, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtitiwala. Ngunit ang nakita niya lang ay isang mukhang gulong-gulo, isang lalaking hindi alam kung ano ang paniniwalaan, ang kanyang ina, o ang katulong na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. At sa huli, ang takot ang laging nananalo. Isang nangiting puno ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Krisha. Kinuha niya ang kanyang cellphone. "Hello, security?" Sabi niya sa matamis ngunit nakakakilabot na boses. "May magnanakaw dito sa pamamahay ko. Ikulong niyo siya." Bago pa man makagalaw si Nika, 2 malalaking gwardya ang humawak. Nang mahigpit sa magkabilang braso niya, ang kanyang misyon, ang kanyang takip, ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Nahuli siya. Ang tunog ng pagsara ng pinto at ang pagpihit ng susi ay parang isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Noah. Si Annie, si Nika, ay nakakulong. At siya, wala siyang ginawa. Tumayo lang siya roon, isang estatwa ng kaduwagan, habang hinihila palayo ang babaeng nag-iisang nagtangkang iligtas siya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto, na para bang kaya nitong harangan ang katotohanan. Ngunit ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagtataka sa mga mata ni Nika, ang ngiting tagumpay sa labi ng kanyang ina. Ilang sandali pa, kumatok sa kanyang pinto si Krisha. "Anak?" Malamig nitong tawag. Binuksan niya ang pinto. Ang kanyang ina ay may dalang isang tasa ng mainit na tsokolate, ang paborito niya noong bata pa siya. Isang kilos ng isang mapagmahal na ina. Isang kasinungalingan. "Huwag mo nang isipin ang babaeng iyon," sabi ni Krisha. Iniabot ang tasa. "Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Mga tulad niya, mga ahas. Ginagamit lang nila ang mga taong tulad natin para sa pera. She was a fraud, Noah. Isang manloloko. Ginawa ko lang ito para protektahan ka, para protektahan ang pamilya natin." Ang bawat salita ay isang lason na bumubulong sa kanyang tainga, isang lason na buong buhay na niyang iniinom. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Mas madali kung maniniwala na lang siya. Mas madali kung si Annie nga ang masama. Dahil kung hindi, ibig sabihin, ang sarili niyang ina, ang halimaw, at hindi niya kayang tanggapin iyon. "Opo, Mami," sagot niya. Ang boses ay walang buhay. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang kwarto
para uminom ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, nakita niya sina Nisette at Jojit na magkausap sa isang sulok. Hindi sila umiiyak. Hindi sila natatakot. Mayroong isang bagong determinasyon sa kanilang mga mata, isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Nagtinginan sila, isang tingin na mas malalim pa sa anumang salita. Isang desisyon ang nabuo sa katahimikan na yon. Hindi sila pinansin ni Noah at nagpatuloy sa paglakad. Sa kanyang pagbalik, kailangan niyang dumaan sa harap ng kwarto kung saan ikinulong si Nika. Huminto siya. Narinig niya ito. Isang mahinang kalabog. Dug, dug, dug. Paulit-ulit. Desperado. Napatingin siya sa doorknob. Ang kamay niya ay nanginginig. Isang parte ng kanyang pagkatao ay sumisigaw. Buksan mo. Tulungan mo siya. Maging matapang ka kahit minsan lang. Ngunit ang isa pang parte, ang parte na hinulma ng takot at ng kanyang ina, ay mas malakas. Huwag. Mapapahamak ka. Mapapahamak tayong lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay ilang pulgada na lang mula sa doorknob. Ngunit hindi niya kaya. Ibinalik niya ang kanyang kamay sa kanyang tabi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha para kay Nika at 1,000 luha para sa sarili niyang kaduwagan. Tinalikuran niya ang pinto at naglakad palayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagdurog ng kanyang kaluluwa. Lahat ay nawala. Ang pag-asa, ang katotohanan, ang kanyang sarili. Nang makalayo na siya, isang halos hindi marinig na tunog ang narinig sa tahimik na pasilyo. Ang tunog ng isang susi na dahan-dahang ipinapasok sa kandado. Click. Ang pinto ng kwarto ni Nika ay bumukas. Ngunit hindi si Noah ang nagbukas nito. Hindi ang bayaning matagal na niyang gustong maging. Sa may pintuan, nanginginig ngunit determinado, nakatayo sina Nisette at Jojit. Hawak ni Nisette ang duplicate key na matagal na niyang itinatago. Tumingin sila kay Nika na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanila. Tumakas ka na, Ma'am Annie. Bulong ni Nisette. Ang boses ay basag ngunit matatag. Kami na ang bahala dito. Ang hangin sa labas ng mansyon ay sariwa. Ang pakiramdam ng kalayaan, kahit panandalian, ay nagbigay kay Nika ng bagong lakas. Gamit ang cellphone na naibalik sa kanya ni Nisette, isang bagay na hindi naisip halughugin ng mga gwardiya ni Krisha, mabilis niyang tinawagan si Sir Reyes. Nasa panganib ang asset. I-secure ang perimeter. Huwag kayong papasok hanggat wala akong signal. Ang plano ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng rescue mission para kay Cristel. Isa na itong all-out war laban kay Krisha. At ang pinakamalaking entablado para sa laban na yon ay magaganap mismo ngayong gabi. Ang grand anniversary party ng mga Mayano. Sa tulong ni Nisette at Jojit, na ngayon ay mga kakampi na niya sa loob, nakabalik si Nika sa mansyon ng hindi napapansin. Itinago nila siya sa lumang bodega, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon, ibinigay sa kanya ni Jojit ang isang bagay na napakahalaga. Isang kopya ng master keycard para sa lahat ng electronic locks sa mansyon, pati na rin ang password sa Wi-Fi at sa system ng projector sa Grand Hall. Para ito kay Cristel, sabi ni Jojit, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang mansyon ay napuno ng mga bisita, mga politiko, mga negosyante, ang alta sosyedad. Lahat ay nakangiti, umiinom ng champagne, walang kamalay-malay, sa kabulukang itinatago ng mga pader na nakapaligid sa kanila. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Krisha Mayano, ang perpektong hostess, nakangiti at bumabati sa lahat. Sa tabi niya, si Noah, ang kanyang perpektong anak, isang manika na walang buhay. POV, Noah. Nakatayo si Noah sa tabi ng kanyang ina. Ang nangiti ay nakapako sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Bawat palakpak, bawat papuri ay parang isang insulto.
Lahat sila ay pumapalakpak sa isang kasinungalingan. Kaninang umaga, sinabi ng kanyang ina na si Annie ay tumakas na, isang kasinungalingan. Alam ni Noah na may ginawang mas masama ang ina niya. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Dumating ang oras para sa talumpati ni Krisha. Kinuha niya ang mikropono. Ang mga diamante sa kanyang kamay ay kumikinang. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Sa gabing ito, ipinagdiriwang natin ang pamilya. Ang pamilya na siyang pundasyon ng lahat. Ang pag-ibig, ang tiwala, at ang pagprotekta sa isa't isa anuman ang mangyari. Habang nagsasalita si Krisha, naramdaman ni Noah na nasusuka siya. POV, Nika, ngayon na. Bulong ni Nika sa kanyang sarili. Gamit ang cellphone, na-access niya ang projector system. Biglang namatay ang mga ilaw sa Grand Hall. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Pagkatapos, ang malaking screen sa likod ni Krisha na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng kanilang masayang pamilya ay umilaw. Hindi mga larawan ang lumabas. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang aksidente. Maraming taon na ang nakalipas. Nagmamaneho ako. May nabangga ako at tumakas kami. Ang boses ni Noah, puno ng sakit at pagsisisi. Natigilan si Krisha. Ang ngiti ay nabura sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at galit. Tumingin siya kay Noah na ngayon ay maputlang-maputla na parang isang multo. Patayin niyo yan! Patayin niyo yan! Sigaw ni Krisha sa mga staff. Ngunit huli na ang lahat. Biglang bumukas ang lahat ng pinto ng Grand Hall. Pumasok si Nika. Hindi na suot ang uniforme ng isang katulong, kundi ang kanyang itim na damit ng isang detective. Sa likod niya, ang isang buong team ng mga pulis. Krisha Mayano, sabi ni Nika. Ang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto ka namin sa salang illegal detention at frustrated murder kay Cristel Mayano. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Walang Cristel dito. Baliw ka. Sigaw ni Krisha. Talaga ba? Sabi ni Nika. Itinaas ang kanyang cellphone at pinindot ang isang button. Sa screen, lumabas ang isang live feed mula sa isang body cam. Ipinapakita nito ang dalawang pulis na sinisira ang isang nakatagong pinto sa master's bedroom. Sa loob, sa isang maliit at madilim na kwarto, nakahiga si Cristel, payat, nanghihina, ngunit buhay. Lahat ng hangin ay tila nawala mula sa baga ni Krisha. Wala na siyang matakbuhan. Tumingin siya sa nag-iisang tao na pwede pa niyang kontrolin, ang kanyang anak. Noah! Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong kasinungalingan ang lahat. Ikaw ang nagkasala sa aksidente. Ikaw, utang mo sa akin ang buhay mo. Lahat ng mata ay napunta kay Noah. Ito na ang sandali. Ang pagpipilian sa pagitan ng kasinungalingan na bumuhay sa kanya at sa katotohanan na papatay sa kanya o magpapalaya sa kanya. Tumingin si Noah sa kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at siya ring unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, tumingin siya kay Nika na nakatayo roon, nag-aalok ng isang pag-asang hindi niya akalaing posible. Huminga siya ng malalim. Ang mga takot ng isang buong buhay ay nagsimulang matunaw. Sa wakas, malinaw na ang lahat. Hindi ako. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang bagong kapangyarihan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng kalayaan. Siya ang may kasalanan ng lahat. 2 pulis ang lumapit kay Krisha at pinusasan siya. Habang dinadala siya papalayo, tumingin siya kay Noah. Hindi na may pagmamahal ng isang ina, kundi may purong puot. Sinira mo ang lahat. Bulong nito. Ang boses ay puno ng kamandag. Sinira mo ang pamilya natin.
Makalipas ang ilang linggo, ang hangin sa loob ng ospital ay amoy gamot at pag-asa. Dahan-dahan, itinulak ni Nika ang pinto ng kwarto ni Cristel. Nakaupo ito sa isang upuan malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Medyo payat pa rin, ngunit may kulay na sa kanyang mga pisngi. Sa tabi niya ay isang therapist. Tinutulungan siyang igalaw ang kanyang mga kamay. Napansin ni Cristel ang pagdating ni Nika. Isang maliit, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Detective Nika, bati nito. Ang boses ay mahina pa, ngunit malinaw. Cristel, sagot ni Nika. Ngumiti pabalik. Kamusta ka na? Humihinga. Simpleng sagot ni Cristel. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, pakiramdam ko ay humihinga ako ng malaya. Nag-usap sila ng sandali. Tungkol sa mga plano ni Cristel na bumalik sa pag-aaral, tungkol sa kanyang pangarap na maging isang pintor. Walang binanggit tungkol sa nakaraan. Hindi na kailangan. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Bago umalis si Nika, hinawakan ni Cristel ang kanyang kamay. Salamat, bulong nito. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Paglabas ng ospital, binuksan ni Nika ang kanyang cellphone at binasa muli ang isang text message na natanggap niya kaninang umaga. Galing ito kay Nisette. Ma'am Annie, salamat po sa lahat. Nakaalis na po kami ni Jojit. Magsisimula po kami ng bagong buhay sa probinsya, malayo sa lahat ng masamang alaala. Utang po namin sa inyo ang aming kalayaan. Ingat po kayo palagi. Napangiti si Nika. Isang totoong ngiti. Ang huli niyang pupuntahan ngayong araw ay ang pinakamabigat, ang City Detention Center. Doon, sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo si Noah. Ang kanyang buhok ay maikli na at suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay sa kanyang itsura na kapayapaan. Itinaas niya ang telepono sa kabilang panig ng salamin. Ganoon din ang ginawa ni Nika. Noah, bati ni Nika. Nika, sagot nito. Isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Salamat sa pagdalaw. Kamusta ka? Nagkibit balikat ito. Inamin ko ang lahat. Ang pagtatakip sa krimen. Ang pagiging kasabwat ko sa pananahimik. Haharapin ko ang anumang parusa, pero alam mo kung ano ang nakakatawa. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Nika. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging malaya. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Nika. Ginawa mo ang tama, Noah, sabi ni Nika. Kinailangan ng malaking tapang para gawin iyon. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tapang na yon, sagot ni Noah. Nagkatitigan sila ng matagal, walang pag-ibig na romantiko, kundi isang mas malalim na pag-unawa. Isang koneksyon ng dalawang taong sinira at binago ng iisang trahedya. Dahan-dahan, inilapat ni Noah ang kanyang palad sa salamin. Sa kabilang panig, ginawa rin yon ni Nika. Ang kanilang mga palad ay magkatapat, ngunit hindi nagkakadampi. Isang tahimik na paalam. Pag-alis ni Nika sa detention center, tumingala siya sa langit. Asul na asul ito, walang kahit isang ulap. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya, isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi lang niya tinapos ang isang kaso, hindi lang niya iniligtas si Cristel. Iniligtas din niya si Nisette, si Jojit, at maging si Noah mula sa kanilang mga kulungan. At sa proseso, iniligtas din niya ang kanyang sarili mula sa pagiging isang manhid na bato. Naglakad siya palayo, ang bawat hakbang ay mas magaan kaysa dati. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Sir Reyes? Nika, sabi ng kanyang hepe sa kabilang linya. Magaling ang trabaho mo sa kaso ng mga mayano, pero tapos na ang pahinga mo. May bago akong kaso para sa'yo. Napahinto si Nika sa gitna ng daan. Nakikita niya ang mga taong naglalakad, nabubuhay ng kanilang mga ordinaryong buhay.
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Send me the details, sir," sabi niya. Pagbaba niya ng tawag, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Papunta sa isang bagong misyon, papunta sa isang bagong laban. Ngunit ngayon, sa kanyang mga mata, hindi na lang purong talas ng isang investigador ang makikita. Mayroon na ring init ng pag-asa.